Mayaman sa tradisyon ng paggunita ng mahal na araw sa Pilipinas. Kabilang narito ang taunang pagpapapako sa krus sa Pampanga na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Makibalita tayo kay Katrina Aquino ng GMA Dagupan. Tanyag hindi lang sa mga Pilipino kundi maging sa mga dayuhan ng sinapulo o pagsasadula ng Via Crucis tuwing mahal na araw sa Barangay San Pedro Cotod sa San Fernando City, Pampanga. Tuwing Biyernes Santo, libu-libong dumadagsa rito para saksihan ang pagpepenitensya at ang aktwal na pagpapapako sa krus ng ilang namamanata. Bagamat hindi ito sinasang-ayunan at hinihikayat ng simbahan, nagpapatuloy pa rin ito hanggang ngayon. Hindi naman kailangan talaga yung ikaw ay magpadanak ng dugo, no? Para masabing ang iyong sakripisyo ay totoo. Ginawa na ito ni Kristo, tama na. At wala ka na maidadagdag doon. May gumagawa nito na intindihan ko naman kanilang debosyon, ng kanilang panata. I respect that, no? But it is not necessary, and added to the fact na kuminsan nga nagiging negosyo, marami nang tinitinda, sabi ko nga kanina, sayang. At ngayong ilang araw na lang bago muling isagawa ang tradisyon, puspusan ng paghahanda ng mga taga San Pedro Cotod. Naghahanda na rin para sa Holy Week ang pamilyang ito sa Manaoag, Pangasinan. Gumagawa sila ng mga ibebentang palaspas. Bibendisyonan ang mga ito sa Palm Sunday. Pagkatapos ng mahal na araw, itinatago ang mga palaspas para gawing abo tuwing Ash Wednesday ng susunod na taon. Ito rin ang pinagkakaabalahan ng ilang Tagalawag City, Ilocos Norte. Bukod sa dagdag sa pagkakakitaan, naging panata na rin daw nila ang paggawa ng mga palaspas taon-taon. Isa ring tradisyon ng mga Katolikong Pilipino ang pabasa o ang pag-aawit sa pasyon ni Kristo. At sa paglipas ng panahon, mailang pagbabago na rin ginawa rito, gaya ng pagrarap o ang pag-awit dito sa modernong tono. Pero sa Marie Ann Garden sa Malabon City, traditional pa rin na pabasa ang ginagawa. Katrina Aquino, Nagbabalita, Pilipinas.